At dahil nga nauuso ang house and room makeover ngayon, sasabayan natin ang trending. At dahil nga patok ang Team Puti, Team Kahoy, yan din ang ating gagawin. Kaya naman ito, namili na rin ako ng mga wallpaper na ating gagamitin. Syempre, ang mga pinili kong wallpaper ay ang mga design na wood. Eto nga pala yung room na ating i-makeover. As you can see, plain white lang siya at talagang wala masyadong design. At makikita nyo rin sa dingding na may mga napag-iwanan ng mga stickers na mga alphabets ni Alon. Brief background lang nga pala, itong pinakamalaking cabinet ko dito ay dating nakalagay dito sa corner na ito. Simula nung ginawa itong bahay noong 2015 ay hindi pa siya nagagalaw. At first ever lang siyang ma-move ngayon para dito sa makeover na to. Napakabigat naman kasi talaga yan, kaya naman pinagtulungan pa namin ni Kuya yang i-move at tinanggal ko lahat ng laman para magalaw siya. Bale, before, itong tatlong cabinets lang na to yung na-move ko dito sa kwarto kapag gusto ko ng bagong vibes or rearrange yung mga cabinets dito sa kwarto. Ito naman yung other side of the room na medyo magulo. So tara, let's G at simulan na natin ang ating makeover. Una ay tinanggal ko na muna yung mga nakalagay sa dingding gaya nitong lalagyan ng remote ng aircon na nakascrew pa. Sunod ko naman tinanggal itong mga lalagyan ng cellphone na naka-double adhesive sa dingding. At syempre hindi rin mawawala ang isang makulit na bata na gustong tumulong. Meron din nga pala kami dito sa kwarto na LED lights na nakadikit din sa dingding. Kaya naman may mga dikit din ng double-sided tape dito sa dingding na tinatanggal ko rin isa-isa. Wow! Ang ganda! Ito naman yung dingding na dinikitan ko ng alphabets ni Alon nung nagpa-familiarize pa siya ng alphabets. At ito namang tinatanggal ko na papel, ito yung mga pinapractice ni Alon sa pagbabasa. Dito ko lang kasi siya dinidikit para katabi ng bed. Para lagi niya nakikita at nafa-familiarize sa kanya. Tatapon na yun? Yay! Tatapon na siya! Tatapon na siya! Kung maririnig nyo nga ito, ang tuwa nga si Alon na itatapon na yung mga binabasa niya dahil ito ngang si Alon ay medyo tinatamad magbasa. At ito na nga yung nabili kong pentura. White paint lang ito na pwede sa concrete at pwede rin siya sa wood. White lang yung napili ko dahil hindi naman yung buong kwarto ay pipinturahan ko. Ang pipinturahan ko lang ay yung mga part na may mga discoloration. Kanya na. Bakit mo ginagamit yung akin? Anay? Ay, hindi ba gato? Ako nagbili nito. Ako, akin yan eh. Sa akin? Saan sa akin? Wala. Yung isa ko na yung isa. Itawag na mo yan! Ah, ito na. Hindi ka na. Yan yung akin binili ko! Kinili mo. Sige, halika dito. Sinabi ko na yan kanina! Ah, sige po. Wait lang. Tapusin ko lang dito. Oh, paano man? Mauubusan na ako. At dahil nga may pag-iyak na si manager dahil nga gusto niyang siya yung gumamit ng roller kaya naman brush na lang yung ginamit ko. Sa unang layer nga pala ng paglagay ko ng paint ay medyo manipis siya kaya naman medyo na-disappoint ako nung unang paglagay ko ng paint. Pero habang inuulit-ulit ko siya at habang tumatagal na pinapatong-patong ko yung paint ay na-cover niya na rin yung mga pinagdikitan ng sticker. Kaya nga pala hindi ko na siya binakbak dahil napakahirap niya at napaka-sobrang dikit ng mga double adhesive na ginamit ko dito. Kaya naman naisip ko napatungan na lang siya ng pintura. At ganito nga pala yung technique na ginamit ko para tuluyan ng mapatungan yung mga dinikitan ng stickers dito sa aming wall. Una ay gumamit ako ng brush doon ng mismo sa dinikitan ng sticker. Pagkatapos, pinatuyo ko at pinatungan ko ulit hanggang sa maging even na yung kulay niya. Pininturahan ko na rin yung mga parts ng cabinet na hindi pantay-pantay yung kulay niya gaya nito. Kung mapapansin nyo dito sa mga big cabinet ay meron mga parang bilog na shade dahil dito nakadikit yung lock ng cabinet dati. Dahil nung baby pa si Alon ay nagbubukas-bukas yan ng cabinet kaya naman nilagyan ko ng mga lock na dinidikit lang dito sa cabinet. Pininturahan ko na rin nga pala itong cabinet dahil ito yung laging nagagamit dahil ito yung pinakamalaki. So ito yung may tendency na magkaroon ng mas maraming discoloration. Kaya naman pininturahan ko na rin itong buong pintuan ng cabinet. Let's make over this ng gigitata working table ko. Alam nyo ba na itong lamesa ko ay nang elementary pa ako? Yes, you heard it right. Elementary pa ako ay nasa akin na ito. Nakailang pintura at nakailang refurbish na rin nga ito. Kaya naman kitang-kita na yung kanyang kalumaan. Kitang-kita rin dito sa visual na yung kanyang dating white ay naging dirty white na nga ngayon at pininturahan ko ulit ng white pa rin. Kasi para sa akin, maaliwalas yung white and at the same time ngayon ina-achieve nga natin yung Team Puti, Team Kahoy kaya swak pa rin siya sa team. By the way, yung pinturang ginamit nga pala natin ay odorless at quick dry din siya. Also, bago nga pala kayo magpintura, dapat na linisin nyo muna, alisin yung mga alikabok o kung ano-ano pang mga rumi para smooth at malinis talaga yung ating mga gamit bago natin i-makeover. At ito na nga, nagsimula na akong maglagay nitong ating wallpaper dito sa aking lamesa.
lamesa. Yung dito nga pala sa ibabaw ay hindi ko na nilagyan ng pintura dahil nga ito yung lalagyan natin ng sticker. Naisip ko na wood yung ilagay kasi meron akong lamesa dito na isa ko ring working table na wood yung kanyang finish sa ibabaw. So sabi ko gusto ko ganun din yung vibe na dadalhin nito sa akin. Wood din yung ibabaw kaya wood yung napili ko. Tapos yung sticker sakto naman yung kanyang lapad kaya hindi ko na siya kinat. Tapos diretso yung ibabaw hanggang dito sa side. Tapos bugsh! Hindi ko pala napindot yung record nung paglagay ko nitong border dito sa aking drawers. So ayan, biglang tapos na siya. Yung paglagay nga pala nitong wallpaper sa mismong wall, yung isa sa pinaka-challenging na ginawa ko sa paglalagay nitong mga wallpaper. Akala mo magiging pantay siya simula doon pababa, pero dahil nga uneven yung ating mga dingding ay hindi siya pantay-pantay. Kaya naman minsan paglagay mo ng pantay dun sa taas, habang bumababa ay hindi na pala siya pantay o lumilihis na yung wallpaper. Nakailang dikit tanggal nga ako dito, buti na lang itong wallpaper na nabili ko ay matibay. So kahit tinatanggal ko ulit siya sa dingding ay hindi siya napupunit. May mga nakita kasi ako sa ibang mga mommy na kapag gumagawa daw sila nitong mga wallpaper at nagdidikit tapos tinanggal nila ay napupunit daw. Pero itong nabili ko hindi naman siya napupunit. So kahit nakailang dikit ako tapos inalis ko ulit, ganun pa rin siya matibay at madikit pa rin siya. So kung gusto nyo rin ng ganitong wallpaper, ilalagay ko na lang dito yung link para makita nyo rin. Nung naidikit ko na nga lahat ng wallpaper dito sa corner na gusto kong lagyan, ay gumamit ako ng blower para masigurong madikit yung ating wallpaper dito sa ating dingding. At habang binublower ay pinupunasan ko rin nga ito para mawala yung mga bubbles. May natira pa nga ako nitong wallpaper na wooden panel yung design at nagkamali nga ako ng diskarte dito mga mare dahil sinumulan ko dito sa baba pataas. Mas mahirap pala siya pag galing sa baba pataas. Kaya mga mare, lagi yung tatandaan na kung gagamit din kayo ng wallpaper, umpisahan nyo sa taas pababa kung ayaw nyong magaya dito sa akin. Kitang-kita naman yung pag-struggle ko dito sa pagkabit ng wallpaper, diba? Kasi napakahirap niya pagpataas. Hindi ko ma-explain kung gaano siya kahirap dahil yun nga, pataas yung banat mo ng sticker. So medyo kailangan mo ng force pataas. Unlike kung pababa lang, ay napaka-smooth lang nito. Parang nag-e-enjoy pa kayo makita akong nahihirapan. Charing. Nilagay ko nga pala itong wallpaper na to dito sa side ng aking working table. I-makeover natin itong pantry storage cabinet ni Alon. Kung mapapansin nyo, dati na siyang may nakadikit na wallpaper dahil nga sinubukan ko itong isang piraso kahapon. Pero ngayon nga pinatungan ko na siya ng ibang kulay na wallpaper dahil yung kahapon na nilagay ko medyo yellowish siya na wood tone. Eh gusto ko siya maging uniform yung color from my table hanggang dito sa mga cabinets, kaya naman pinatungan ko na lang siya ng bagong wallpaper na kakulay na nito aking lamesa. Pagkatapos maidikit ng mga wallpaper, ay gumamit pa rin ako ng blower para masigurong madikit ang mga stickers at mawala ang mga bubbles. Bago tayo maglagay ng wallpaper sa ating mga cabinets, kinakailangan na masiguro nating malinis ito, smooth, at walang mga baku-bako. Kaya naman isa sa mga dapat natin tanggalin ay itong mga tornilyo or mga screw na nakaawang sa cabinet ni Alon. Nakitang-kita nyo naman, namumula na yung kamay ko dahil napakahirap tanggalin itong mga screw na naiwan sa cabinet ni Alon. Dati kasi itong may handle na cabinet, pero dahil nga nasira na yung mga handle ay naiwan na itong mga screw. At dahil nga medyo matagal na rin ito at nalagyan na ng pintura, matigas at napakahirap niya na talagang tanggalin. Gumamit na nga ako ng electric na lagare dahil nagbabaka sakali akong matanggal ito pero hindi siya naging effective. Kaya naman sinagaan ko talagang tanggalin ito ng flyers at gumamit rin ako ng martilyo para matanggal talaga sila. Ay, salamat. Napinturahan ko na nga pala itong cabinet, kaya naman tinanggal ko na itong mga nakalagay dito sa ibabaw niya para makapag-makeover na rin tayo. Gumupit lang ako ng saktong sukat ng wallpaper para dito sa mga bookshelves natin. Ito nga yung pinakauna kong na-imagine na gagawin kong project, kaya naman medyo may idea na ako kung paano ko siya bubuuin, kaya naman madali ko lang siyang nagawa. Ayan, malapit na tayong matapos at nandito na tayo sa pinakahuling cabinet na i-makeover natin. Ito naman yung dati kong vanity cabinet. Nanggigitata na rin nga ito dahil dito nakalagay yung mga products na ginagamit ko. May mga oils, lotion, toner, at iba't iba pa. Pati makeup nandito na. Pero nilalagyan ko naman ito ng cover o kaya ng sapin. Kaya siguro naipon yung moist sa ilalim ng sapin. Kaya ganito na yung resulta. Kung mapapansin nyo, yung drawer nito nasa taas na parte at sa baba naman yung may door cabinet. Sa totoo lang, alam nyo ba kung maniniwala kayo ay dalawang magkaibang cabinet ito? Yung drawer kasi kasabay na ginawa nitong kwarto. Dati ang upuan na multi-purpose kaya may drawer siya sa ilalim. Pero nung dumating na nga sa akin si Alon at kailangan
kailangan ko na ng mas maraming storage, ay nagpagawa na ako ng bagong cabinet. At syempre, para ma-maximize yung space ng kwarto, ay ipinatong ko na lang itong drawer doon sa cabinet ni Alon. O diba? Wais na nanay! Eto naman yung mga drawers ko na may mga discoloration na rin dahil palagay ko ay natutuluan ng iba't ibang products. Hindi ko na sila nilagyan ng wallpaper, kundi pininturahan ko na lang sila ng white. Eto na, final touch na lang tayo. Pininturahan ko ng white itong itinapal dito sa dating lalagyan ng aming aircon ni Alon. 1 liter lang nga pala yung binili kong pintura at nagkasya naman siya sa ating makeover. May sobra pa nga. At syempre, para makumpleto na ang ating room makeover, kailangan natin ng no gusot, no lukot, static na bedsheet. Handa na ba kayong makita ang before and after? Eto na!